Ay, nahuli na naman ang katangahan ni Yusek. Hindi naman sinadya ito ni ni Eden Santos, no? Na nagtanong lang naman siya. Pero ang problema, itong si Claire Castro, pag gusto niya kasing sumagot kay Eden, yung para bang may laman na pamamahiya. Pero sino ba ang mapapahiya? Sino ba ang hindi nakakaintindi? O eto, panoorin yung mabuti ha. Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Doon po sa pag-ban ng e-bikes and e-trikes, although nagbigay na po ng order ang Pangulo sa LTO na ipagpaliban po ito dahil dapat ngayong araw, December 1, ang simula po nung huli ng mga magpa-apply sa mga major roads. Ano po. Aside po from yung pagpapa-defer muna pansamantala, may iba pa po bang order ang Pangulo sa LTO since para pong bumabangga yata yung memorandum ng ahensya doon sa batas po sa mga e-vehicles? So, ang ano nito, ang point ni Eden, kasi 'di ba nagkaroon ng hearing. Itong si Rapi Tulfo, ang gusto niya ay hindi hearing yun sa plenary pala, doon sa budget deliberation ng LTO. Parang ang gusto niya na ipagbawal yung mga e-vehicles o mga particular na yung mga e-bikes na yan na sila na daw yung nagiging hari ng kalsada. So, sabi nung LTO doon, LTO chief, yung kalbong sinungaling, si Lacanilao, na sige po, December 1, magsisimula na po kami manghuli. So ngayon, kasi yun naman talaga yung batas na bawal sila sa main thoroughfare o sa mga main roads. Pwede lang kapag nagkukross-cross sila pero pag dumaan talaga doon, hindi pwede. Ngayon, ang sinasabi ni Eden, um, may batas ho para sa mga e-vehicles. Ngayon naman, ang ginawa ni ni Pangulong Bongbong Bangag Marcos, sabi niya, wag nyo munang wag nyo munang ipatupad yan na December 1 hanggang January na lang yan, ipapatupad nyo na. So, ang point dito ni Eden, may batas kasi na bumabangga doon sa gustong mangyari ni Bongbong Marcos, which yung si Rapi Tulfo, tama naman talaga siya doon na bawal naman talaga at kailangan ipagbawal. Pero si Bangag Junior, sabi niya, ay sige, hindi, wag. Padaanin niyo muna sa mga kahit bawal sa mga kalsada na 'yan. Padaanin niyo muna. Muna, tawag dito. I-delay niyo muna hanggang matapos yung taon, ganon. Oh, sige tuloy. Kailangan po bang pahirapan yung ating mga kababayang mahihirap na gumagamit po nitong mga e-trikes and e-bikes dahil mas mura at nakakatulong din po sa kalikasan? Ito naman kasing si Eden, may paganon-ganon pa na para sa kalikasan, hindi pa papahirap para sa mga mahihirap. May ganyan-ganyan ka pa kasi, ayan tuloy. Nawala si Auntie Claire. O tuloy. Hindi po pagpapahirap. Hindi po pagpapahirap. Ba't ganyan? Hindi po pagpapahirap. Ang mga ganitong klase ng polisiya. Hindi nga Ito naman kasi si Eden Sige na nga, tuloy nga muna natin. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes. Paano nga nagkaroon ng safety yun? Sa batas nga, bawal sila. Tignan mo itsura mo dyan, oh. Sa batas nga, bawal nga. Para sa safety nila, kaya ibinabawal. Ngayon, na pinahintulutan hanggang katapusan ng taong ito, doon ay hindi na safety yung mga dumadaan doon kasi nga bawal para sa kanilang safety. Ano ba yan, Yusek? Safety sa mga kababayan natin. At tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Kaya nga may batas nga na dapat sinusunod. Pero ayon kay Bongbong Marcos, na wag muna. Ha? O LTO ba ang nagano dyan? Basta sabi nila, hindi, tuloy muna ang ligaya, kayong mga e-bikes. Pwede kayong dumaan sa mga highway. Ganon ang sinasabi, Yusek. Ano ba pinagsasasabi ng babaeng to? Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Kaya nga, sumusuway nga yung utos sa batas na wag mo nang huliin
pagbigyan muna, yun yung sumusuway sa batas. Ang boba. Grabe. Mm. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi Ang pagdisiplina nga ay sumunod ka dapat sa batas. Pero kayo mismo dyan sa gobyerno, ang wag mo nang sundin ang batas. Pagbigyan mo na. Ibig sabihin hindi kayo yung hindi sumusunod sa batas. Ano ba yan, Yusek? po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Kaya nga, dapat ipatupad yung batas. Ang batas, bawal sila sa main thoroughfare o sa mga highway. Pero ang ginawa ninyo, wag muna, pagbigyan nyo muna, wag nyo munang sundin yung batas. Yun yung point dyan, Yusek. Ba't ang hirap intindihin? Grabe, saan ka ba humuhugot ng mga sagot na ganyan? Hindi mo naintindihan yung tanong eh. Pero yung pong Republic Act, yung EVIDA law na sinasabi, Yusek, hindi po kaya yun na kaya bang i-override nung memorandum ng ahensya? Nako, yan, sinupalpal ka. Yung memorandum ng ahensya ngayon na ipagbawal muna, nahayaan muna yung mga e-vehicles na umarangkada sa National Highway, yun yung bumabangga, Yusek, sa batas, bawal. Pero may memorandum kayo na pinalabas, kayo, mga bangag sa gobyerno, kayo, sabi nyo, hayaan nyo muna sila. Tapos you're talking about safety. Ang pagsunod nga sa batas na yon ay para sa safety. Pero kayo mismo ang nagsasabi na hayaan nyo muna yung batas, wag mo nang sundin. Ang boba. National Highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Yun nga, ipinagbabawal nga sa highway, National Highway. Yun yung nasa batas. Yun yung magsisimula sana ng December 1 na yung mga dadaan doon ipagbabawal at huhuliin na. Pero may bagong memorandum na i-defer mo na o wag mo nang ipatupad yun na paghuli, patapusin mo muna yung taon. Ibig sabihin, binabali nyo yung batas mismo. Ano ba yan? Hindi naman po sa mga secondary roads. Sana po maintindihan po. Okay naman, nasa batas nga. Nasa secondary road lang talaga sila dapat, yung mga pero hindi lahat ng e-vehicles ha. E-bikes itong mga inaano to ha. Yung sa batas, secondary road lang sila dapat. Bawal sila sa main thoroughfare. Pero, inalaw ninyo. Pinagbaliban ninyo ang paghuhuli. Yun yung point ni Eden. Bumabangga sa batas yung memorandum ngayon na ipagpaliban muna. Ano bang mahirap intindihin yun? Kung bakit merong ganitong klaseng polisiya, ito po again ay para sa safety ng ating mga kababayan. Hindi ba mas safety kapag pinalo yung batas? Ang ginawa nyo, ipinagpaliban nyo muna ang pagsunod sa batas. Ganun lang kasimple yun. Yusek Claire Castro cum laude, one take ng bar. Ano ba yan? Klaseng utak yan, ang tanga mo.